for topic today is mindset worshiping God for who He is. So, mainly ang focus po nito is three mindsets dapat nating i-consider pag nag-worship po tayo sa Lord. So, ang first ko is worshiping God regardless of rewards. So, ano po ba sa Tagalog ang regardless? So, ito yung Tagalog niya is hindi alintana. So, ano po yung sabihin ng worshiping God regardless of rewards? So, mag-worship lang po tayo sa Lord unconditionally nang walang pakialam sa reward o sa mga blessing na dumadating sa atin. So, konting example lang ay, thank you Lord. Napakarami po ng blessing mo sa amin ngayong araw o ngayong linggo, ngayong buwan. Dahil dyan, bibigyan ko po namin ng 5,000 worship songs at 5,000 thank you so much. So, meron pa rin na, ay Lord, ang konti naman po ng blessing namin ngayon. Sige po, di na lang ako atin ng Sunday service or ng Bible study. So, parang nagdidepende po kasi tayo dun sa reward sometimes. So, dito sa mindset na to is regardless of reward dapat. So, ano po ba dapat? Meron tayo ditong verse na sa Habakkuk 3, 17 to 18. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, and I will joy in the God of my salvation. So, sabi po sa last part, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. So, dapat po palaging ready to pour out ang best effort natin sa Lord, mag-worship. So, ang dami pong binanggit na sabi, though the fig tree may not blossom, so kahit wala daw bunga yung puno, so tinutukoy sa rewards. Ganun, still pa rin dapat or give the best pa rin sa Lord mag-worship kahit anong nangyari. So, next is worship without expectation. So, dito po sinasabi dapat wala expectation. So, sa akin po, ang pagkakaintindihan natin sa worship is, sabi sa Google, worship is an act of adoration and submission to God. So, Tagalog ng worship is pagsamba. So, magsamba o i-adore ang Lord nang walang ini-expect. So, ano pong ini-expect na ano? So, marami po yan. Kahit ano, pera, bahay, trabaho, good health, o sa iba, jowa. So, kung ano pa man, maraming ini-expect tayo sometimes. So, meron tayong verse dito na galing sa Job 1, verse 21, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So, isa po sa akin, isa po sa mga paboritong tao ng Lord is si Job. Dahil gusto ko po yung pinamalas niya na natatag. So, very still si Job. Talagang sinubok po siya ng kaaway sa buhay niya, pero hindi po siya nagpatalo. Tapos, based po dito sa verse, ang last na sinabi niya is, Lord is taken away before. So i-worship niya, i-glorify niya ang name ng Lord. Sabi, ang ano niya kasi is,
ang sinabi niya kasi, na last is, the Lord has taken away. So, kung baliktad siya, ang naging ng verse is, the Lord has taken away, the Lord gave. Tingin ko po ang pasok nun yung pag-i-expect. Pero sa lagay ni Job, hindi siya nag-i-expect kasi ang last na sinabi, ang pagkakasabi niya is, the Lord gave and the Lord has taken away. So, wala na, kinuha na lahat sa kanya ng Lord, pero ang sabi niya pa rin is, wala siyang i-expect. So, kinuha na ng Lord sa kanya lahat, Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Kahit kinuha na sa kanya lahat. So, I am still blessed and I will still worship your name, Lord. So, yun, last mindset natin. So, God deserves worship simply because He is God. So, ganun lang kasimple. Bakit deserve bakit kaya i-worship ang Lord? Ganun lang kasi He is who He is. So, hindi naman po natin sinasabi dito na simpleng Diyos lang ang Lord o simply because He is God. So, kaya sa Revelation sinabi, Revelation 1 verse 8, sinabi, I am the Alpha and the Omega. So, ang simula at ang pagtatapos, di ba? Meron din tayo ditong verse na sa Psalm, for the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. So, sabi sa verse, hindi lang basta praise ang dapat ibigay sa Lord. So, greatly to be praised. So, dapat best palagi ang praise and worship. So, para sa akin, napaka-bless po natin na binibigyan po tayo o binigyan tayo ng chance ng Lord na mag-worship sa Kanya. Lagi po rin natin tandaan na para sa akin, hindi po kasi tayo kailangan ng Lord, pero kasi, isipin nyo, kapag nawala po ba tayo is di na siya Diyos, di ba? Ang Lord, wala tayo, Diyos pa rin siya, so tayo, pag wala siya, wala tayo eh. So, pagbigay tayo palagi ng best worship natin sa Lord, dahil may hinihintay tayong reward, so may in-expect tayo na dumating, mag-worship po tayo dahil dapat pong i-worship ang ating Panginoon. So isa rin po itong sa mga napansin ko, kaya meron minsan na parang nagtatampo sa Diyos dahil kapag umaattend mo sa pagsamba o kaya nag-worship ka ng best mo, nag-i-expect po ako, maraming pagsayo ko Sunday service, sana nakita ng Lord. So, sigurado matindi yung blessing na parating nitong next week o next month sa akin. Hanggang sa yun, nainip na lang o kaya, nainip na lang na, bakit kaya hindi ako na papagbigyan ng Lord sa hiling ko. Kaya, ginagawa ko naman lahat. Hanggang sa, yun, nagbabago yung timpla ng ang timpla ng relationship sa Lord dahil dun sa pag-i-expect ng kapalit kung ano ang binibigay natin sa Lord. Pero para sa akin, ang dapat kong gawin natin is tratuhin po nating blessing ang pag-worship sa Lord mismo. So ang pag-worship mismo sa Lord is blessing. So bonus na lang ang mga ibang bagay na darating na tingin natin na galing din sa Lord. So, yun po, purihin ng Panginoon, pray din po tayo. Lord, maraming salamat po sa hapon na ito. Maraming po salamat sa mga kapatid na umattend po dito para mapakinig ng inyong salita. Sa mga kapatid po namin na nasa hindi magandang kalagayan ng ang sitwasyon ngayon, Lord, pagalingin niyo po ang mga may sakit sa kanilang buhay, Lord. Bigyan niyo po ng good health, Lord. Sana sa susunod po is mas marami pa pong maka-attend sa amin and makapakinig po ng salita niyo po sa atin.
this day. So, Lord, magkita ko ulit tayo tomorrow. We are very excited, Lord. Maraming po salamat at natin niyo po kami safe dito. Natin niyo po kami safe dito sa church and makakauwi din po kami ng safe sa mga bahay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Nagkaroon po sa mga mensahe. Napaka-meaningful po. Mensahe. And nakita natin kakaunti lamang ang oras na ginulo dito. Ilang minuto lang. Pero tinitingnan po yung buod na mensahe ay napakalalim po. Most Christians, lalo na po yung mga mababaw pa, hindi pa talagang lumalim ang kanilang faith kay Lord, hindi pa lumalim ang pananampalataya sa Diyos. Hindi pinapasin po nila yung love ni God through situations. Ibig sabihin, hindi ang mahal ni Lord kasi ganito yung pinagdadaanan ngayon. Hindi po natin dapat ipasa ito. Kasi in the first place, sabi nga sa Romans 5:8 that God showed His love for us in this, while we were yet sinners, Christ died for us. Doon pa lamang po, 2,000 years ago, pinakita na niya yung pag-ibig niya sa atin. So kapag pinasin po natin, for example, maraming nagkakasakit sa pamilya, tapos nawalan pa ng trabaho, tapos meron pang yung relationship ng mag-asawa, hindi nagiging maganda yung flow. Tapos isisihin natin si God, hindi kasi ang mahal ni Lord eh. Kasi kung tunay kang Kristiyano, hindi mo palatatahan si Lord na hindi ka mahal dahil sa sitwasyon na yun. Actually, kung titignan mo yung sitwasyon mo, hindi galing kay Lord eh, galing sa atin. Diba sinasabi sa Galatians 6:7 na kung ano man ang iyong itinanim, ay itong aanihin. Kung ano yung sitwasyon mo ngayon, hindi kasalanan ni Lord. Kasi nandiyan po ang Biblia, nandiyan yung ating mapa to have a abundant life, to have a meaningful life. Pero hindi natin sinusunod yan eh. Tapos kapag tayo ay pumapalpak, kapag mayroong mga bagay na maging sa mga nagkakasakit, di ba? Kasalanan si Lord. Di ba? Kung isa nagkakasakit tayo dahil kapabayaan. Pakain tayo ng bawal, exercise, over-fatigue, or ano man, walang kinalaman si Lord. Kaya naman, yung mga Kristiyano na mababaw pa, tinitingnan nila yung pag-ibig ng Diyos sa kanila through situation, hindi po naman dapat. And we were talking about worship here. Ano ba yung worship? When we come to God in worship, ano ba tayo? Wala po tayo doon. It's all about Jesus. It's all about God. When we worship, ibig sabihin, siya yung itinataas mo. Siya yung sasambahin mo. Where are you in worship? Kailangan nakatago ka. Nakatago yung self mo. Hindi yung mag-worship ako kasi parang naman tayo pakiramdam ko paglabas na tayo sa bahay. Grade 1 po yun. Graduate na tayo doon. When we worship the Lord, it's all about God. Amen po ba? Worship is seeking the blessor, not the blessing. Ay, pumunta ako ng church para mag-bless ako. I-bless ka na nga eh. When we come to worship, bless ka na eh. Kasi pinili ka ng Diyos para isa ka sa mga pinili niya na mapapalad ng mga tao, sa daming mga tao dyan. Pinili ka para ikaw ay magkaroon ng puso para to worship the Lord. You are blessed already when you come to worship. That is why when we come to worship, we seek the giver not the gifts. Hindi, para paglabas ko ng bahay sa bahay, maganda rin pakiramdam ko. Grade 1 po yun. Kailangan tayo mag-graduate doon. Kapag Sunday, iniisip mo, bless na ako. Hindi. Bless ka naman dito Saturday. And when, kapag dumating na yung araw ng Panginoon, siya yung bless mo. Ibang isip
ganun pwede, ika-glorify niya. Kung gagawin mo sa bahay sa bahay, gagawin. Di ba? To glorify the Lord. Not to be blessed. Amen po ba? Amen. Blessed na nga tayo. Sa palagay niyo po ba, kapag Sunday, blessing pa natin ang iniisip natin. Sunday, the Lord's Day is the Lord's Day, not our day. Amen po ba? Amen. So, yun lang po ang aking insights. Yun po. So, after, nung makapubigay ng insights about isa, we will form ourselves into 3 groups para sa atin. Prayer meeting. And that, ako po nag-request sa inyo to continue praying for the church. Kasi nakikita natin medyo kumadami na po tayo sa masipit na. We will pray to God. Wala kami imposible God. We will pray for a bigger place. Siguro, nulungan ni Lord, wala kami imposible. Di ba ba? And we will continue to pray na lumago pa po ang ating gawain. Marami po magpresenta po ng mga workers sa church na para mapalawag pa ang ministry. Ayan po ba? So, sisters. Hello. Magandang gabi po sa ating Panginoon at siyempre po sa ating mga kapatiran na narito. Thank you sa message, brother. Although napaka-iksi lang po, maiksi lang po siya, pero direct to the point po yung mensahe ni brother ngayon. Na alam ko po lahat po tayo, bisa nasa isip natin yan eh. Lalo na po kapag hindi pa tayo malalim sa Panginoon, ang iniisip po natin, kailangan kapag may ginawa tayo para sa Panginoon, dapat meron kapalit. Meron tayong hinihintay. Ito po ang mindset na isang tao na hindi pa malalim talaga. Although minsan, meron din po Kristiyanong malalim na pero dumarating pa rin yung point na naghahanap sila ng reward. Sabi po, worship God regardless of the rewards. We are here serving and worshiping God without expecting anything in return. Bakit po? Because serving God is the main goal of every Christian. The purpose why God created His people. Nalalagay po ng Diyos ang libutan, ang humanity. Ang reason po ni God, ang pinaka-purpose niya para merong umawit para sa Kanya, para merong mag-worship sa Kanya, para merong mag-praise sa Kanya. Yun lang po ang gagawin ng bawat isang nilalang ng Panginoon. Wala pong iba. Hindi po sinabing magbigay ka ng pera sa akin, ganyan ang gawin mo para sa akin, hindi po. Yun lang po, to worship, to praise, to sing for God. So, sabi nga po, the highest form of prayer is worshiping God. Kapag po tayo nag-worship, kapag po umaawit kayo, yung po pag-awit ninyo ng ating praise and worship team, ito lang po yung pag-worship kay God, and that is praying to God. Ang pag-awit po, napapansin nyo yung mga lyrics ng awit natin, nililift po natin kay God yan. Kasi yung mga salitang lumalabas sa atin, yun po yung panalangin mismo. Kaya sabi, the highest form of prayer is worshiping God. Hindi po natin siguro alam minsan, umaawit tayo, akala natin, nakamod ka para umawit, para mag-play ng organ. Hindi po. Nag-worship na po tayo noon. Yun lang po kasi ang ina-expect ni God sa atin. What we are doing now is worshiping God. We offer our time and effort without waiting anything in return. But still, I believe that God is fair and just. Ginagawa po natin ngayon, nagpunta tayo dito, nagbihis tayo, nagpagal po tayo, hindi po nasasayang yan. Kasi po, ito na po talaga ang dapat natin gawin para kay God. Bakit po natin ginagawa sa Diyos yan? Kasi po ba dahil namin yung mga kaibigan natin? Kasi po ba pag nasa church, masaya? Hindi po. We are doing this because we love God. We love Jesus. Yun lang po dahilan. Wala nang tayong matanggap na reward. Masaya po tayo kasi naglilingkod tayo sa Panginoon. Pero sabi nga po, God is just and fair.
Because God blesses His people unexpectedly. Hindi po natin inaasahan, pero ang pagpapala ng Diyos, dumarating po sa atin yan. Araw-araw po yan, mula pagising natin, nandiyan ang pagpapala. Meron pa po ba tayo hinihintay na ibang pagpapala pa? The mere fact na humihinga tayo, number one ang blessing po ng Panginoon niya sa atin. Kasama ng kalusugan natin, pag-healthy po tayo, blessing na yan. Sabi po, kapag po, binibless tayo ni God unexpectedly, then you will be amazed because you will come to realize that God is watching over us all throughout. Bigla po tayong mamamanga, ay, ang Panginoon nakikita pala yung ginagawa ko, kaya pala nire-reward niya ako, hindi siya natutulog. Kahit hindi ako humingi ng reward, lagi nandiyan ang mga rewards ni God sa akin. So tayo po mga Kristiyano, hindi na po tayo kailangan na maghintay pa ng mga pagpapalang in-expect natin kay God. Alam po ninyo, ang message ni brother, nakaka-relate ako, brother. Yung sabi mo, yung regardless of the rewards na kahit wala, manglilingkod ka, totoo po yan. Huwag po tayo manghinayang na tayo ay naglilingkod kay God. Kahit po walang dumating na reward sa atin, okay lang po yan. Kasi alam po ninyo, the fact na tayo naglilingkod kay God, iba po yung joy na nararamdaman natin. Wala pong kapaguran. At mamamangha ka kasi one day, si God, i-reward niya lahat yan, kahit hindi po natin hinihintay. The fact na tayo, kapag namatay tayo, kasama natin si Lord sa itaas, yun na po ang pinaka-reward natin. Kaya, yun po expect natin na reward natin, huwag po yung dumarating ng mga material na blessing sa atin. Kaya, brother, ang nakaka-relate talaga ako sa mensahe mo, at totoo po yan, huwag tayo makita ng reward dito sa mundo. Hintayin po natin yung reward natin sa itaas. Thank you po. Thank you to God be the Lord. Thank you, brother, sa mensahe mo. God bless po. Yeah. So, nasabi naman na rin yung gusto ko sabihin. Pero, totoo, nakaka-bless yung message, brother. Especially, sa ating mga worship team, no? Kasi we're talking about worship at kami, ang ministry namin sa church is to lead the church into worship. So, nakaka-bless dahil nare-remind tayong lahat sa bagay na ito ng pag-worship. Hindi natin ginagawa dahil we're expecting something in return. Meron kapalit. Una sa lahat, yung worship, hindi siya lang ginagawa natin sa pagkakanta natin. Hindi lang tayo nag-worship kapag nandito tayo sa church, nagkakanta tayo ng worship songs. Lahat na ginagawa natin everyday is worship to the Lord. No? Dito sa church, kahit ano pang ministry natin, no? Nag-preach tayo, nag-serve tayo ng kape, nag-sinis tayo ng CR, nag-usher tayo ng mga tao. That's worship to the Lord. So, kung paano natin ginagawa yun, kung may quality, gawa natin, ganoon yung quality na tinibigin natin sa Panginoon. Pero, tama yung sinabi ni brother, hindi tayo nag-expect ng kapatid. No? Hindi natin ginagawa ito dahil alam natin si Lord, bibless niya yung buhay natin dito sa lupa. No? In fact, hindi pinaramis ni Lord na magiging madali yung buhay natin kahit Christians tayo. Ang pinaramis niya ay kasama natin siya. Whether it's difficult or magandang season ng buhay natin. Kasama natin siya. So yung worship na ginagawa natin, it's really meaningful dahil that's what God expects from us. Na worship natin siya in spirit and in truth. Hindi dahil may dahilan. Di ba? Kahit anong season natin sa buhay natin, yung ang kinakanta natin minsan, yung even when it hurts, no? Sabi niya gano'n, even when it hurts so bad, I will praise you, sabi niya, I will worship you. Kahit gano'ng kasakit yung pinagdadaanan mo, mahirap, madaling sabihin, pero pag nandun ka ng sitwasyon, minsan mahirap din na. Pero yung challenge sa atin, bilang Christians, no matter kung anong pagdaanan natin, yung praise natin parehas, worship natin parehas. So, nakaka-bless kasi nare-remind tayo sa mga bagay na ito. At gusto ko yung message kasi yun nga, sa worship team kami, and I felt na nag-usap si Lord sa hapong ito. So, to God be the glory. Ako po, blessed ako dahil nakakapag-worship ako kahit paano. Saka, blessed ako
ako dahil sa binibigay ni Lord na kahit wala mang financial o anong bagay. Hindi po humihingi na o nagpipray na kung ano man yung gusto ko sa buhay ko. Basta tangihingi ko lang po palagi yung kalusugan. Tsaka yung makapag-serve ako sa church. Yun lang po. So yun po, nakaka-bless po yung mensahe ni Lord. Tuloy nga po na wala po nasasayang sa salita ng ating Panginoon. So, ito na lang po. Bakit hanggang ngayon? Ilang years na po tayo? Nag-start po tayo 2011 po. No? So, still nandito pa rin tayo. Bakit po? Diba? Kasi nga po, we worship, we serve God kasi mahal natin siya. No? Kasi pinili niya tayo bilang anak niya. So, inaano lang po natin yung, binabalik lang po natin yung pasasalamat at papuri sa Kanya. No? And as a worship leader, napakahirap, no? Na hindi lang po kami dumudugtog, umaawit, no? Kasi tao lang po tayo, minsan nadadala po ng emotions, but parang way na din po yun na para ma-relieve ka ako na nararamdaman mo, pero hindi po doon yun talaga. It's, pag nag-worship ka, it's deeper, no? Parang sinusurrender mo po yung buhay mo, no? Na yung serve mo iba no? Dahil si Lord, and hindi tayo, no? Tapos, yun po, napaka, talaga ni Lord sa ating buhay na kahit po madaming challenges, parang, mas lalo po tayong nagiging excited pa po sa Kanya na mas makilala siya, and siya po yung nagbibigay ng kalakasan sa atin sa pang-araw-araw. Kasi kung we are nothing without God, sabi nga po, di ba, na siguro pa wala na tayo dito kung hindi natin siya nakilala, no? So, and everything po is temporary, no? Normal lang po na tayo, na magka-problema, ganyan. And, ano pa po? Yung pala, sabi natin po lahat kaya, kahit ano man po ang natin, basta patuloy lang po kay Lord, na magpatuloy lang po tayo, na yung mga salita niya nandiyan lang po So, sa buhay po natin, no? Hindi lang po tayo nakikinig, but i-apply din po natin sa ating buhay. No? Kasi yan po yung pinakasandatan natin, panlaban natin sa buhay. No? And, ano po? Because po sabihin kasi hindi ko deliver. Pwede ko kasi araw-araw. So, yun naman po, no? We worship dahil gusto lang natin. We worship kasi mahal natin yung pinaglulungkuran natin. Makanya nangyari papasa rin. Nagawa si Mama. So, worship ko, nagpapasalamat po kay Lord kasi naging member po ako ng museum. Hindi ko po ubos may na member na pala ako ng worship team kasi nasa pagpaka. Yun po ang binigay na blessings na inalay na sa akin ni Lord. Nang una sa aming buhay, maraming nabago, mga pagpapala, kahit na may mga pagsubok. Pero okay lang po kasi ang muna po sa amin sa mga lyrics po na nababasa po namin, yung may mga nababasa po lyrics na nakaalay po sa buhay namin, yun po ang nakaka-amaze sa mga kanta. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord. Thank you. Good evening po. So, hindi ko makulit yung thoughts ko, parang ang dami po kasi yun yung maiksi lang po yung message, pero marami siyang gustong iparating. Like,
yun nga, to worship God for who He is, hindi yung sa kung ano yung nararanasan natin kay Lord or dahil lang ba dun sa mga magagandang nangyayari sa atin. Kagaya nga po nung sinabi ni Job na the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Kung babasahin lang mo natin siya ng literal, parang simple lang yung pagkakasabi niya, pero para sa akin, malalim yung gusto kong sabihin dun ni Job. Hindi lang niya minurship si God sa mga binibigay niya, but hindi lang din niya basta tinanggap kung ano yung mga pangit na nangyari sa kanya. Pero feeling ko yun sa pagkakasabi dun ni Job, feeling niya blessed pa rin siya dun sa mga hindi magandang nangyari sa kanya. Kasi yung the Lord takes away, dun niya mismo dinugtong yung ano yung blessed be the name of the Lord. Parang sinabi niya na blessed pa rin ako kasi naranasan ko si Lord kahit ganito yung mga sitwasyon ko, naranasan ko si Lord sa mga pangit sitwasyon, sa mga magandang sitwasyon, which is yun na nga yung parang pinaka meaning to worship God for who He is. Wala. So, yun na, natutunan ko is dapat laging buo yung pag-worship natin kay Lord. Tulad ng nakasulat sa Bible, dapat wala siyang kahati, dapat ano ng pagsamba sa Kanya is sa Kanya lang dapat. May naalala ko dun sa klase ko, pinost niya, sabi na, sa kaligitnaan ng kalungkutan ng mundo, ang paglilingkod sa Diyos ang pinakamagandang gawain sa kalungkutan, sa gitna ng kalungkutan. Kahit di ka malungkot, dapat nag-worship ka pa rin kay Lord kasi mga blessing na binibigay niya sa'yo ay higit pa at sapat na higit pa, sabi nga sa isang kanta na kinakanta natin. Meron pala. Okay, pag